may lumabas na bagong video, bagong upload si Doc Willie Ong sa nandun pa rin siya sa ospital. Ah, makikita natin na sobra talagang payat niya, na dumagdag pa yung pagpayat nung nakaraan pa nung vlog niya. So yung mga ano niya, yung mga detalye niya is masakit tingnan. Kasi ewan ko ba, ba't sobra akong tinablan nito ni Doc Willie Ong na nagkasakit sa ano, kasi siguro ang tingin ko nito sa kanya ay doktor siya, pero sarili niya talagang, sa sarili niya ngayon parang hindi niya kayang gamutin. Ganun talaga, no? Pag mga doktor, hindi nila magamot yung sarili. Doktor na nga, di ba? May nag-comment nga sa aking video una nitong reaction. Atong video na to, reaction pa rin to ulit sa nangyari kay Dr. Ong. Kasi di ako makapaniwala sa kanya na tadapuan siya ng ganitong klaseng sakit na sarcoma cancer, na sabi sobrang aggressive talaga na cancer. Biro mo, yung bago niyang video ngayon parang may mga habilin na siya sa mga sinasabi niya. Kasi anytime pwede siyang mamatay, pwede na siyang ganon na mangyayari sa kanyang sarili. Di niya alam kung hanggang kailan itatagal niya. Mayroong sabi niya, baka abot lang ako ng 3 buwan. May mismo sarili niya, siya na mismo nagtataning na hanggang kailan lang siya. Kasi doktor siya, alam niya kung ano mangyayari sa sarili niya. So, yun nga, doktor sila, ang mga doktor, kailangan pa rin ng doktor pag nagkasakit sila para gamutin sila. Parang nakikita natin, parang abogado, pag may kaso, kukuha rin sila ng abogado. Di nila kaya ang abogado, na di kaya ipagtanggol ang sarili nila, na sarili nila mismo ang magtatanggol. Kukuha pa rin sila ng abogado para ipagtanggol ang sarili nila. So ganun din ang nangyayari sa mga doktor. Doktor na sila, pero di nila pwede gamutin ang sarili nila. Kasi si Doc Willie Ong, ang pagkakaalam natin, ay doon siya sa, ang linya niya ay doon sa mga sa puso. Yun yung talagang ano, ang pagkaintindi ko sa ano niya, doon siya nag-focus sa mga sa puso, at saka yung mga high blood na ganyan, di ba? Related yan doon sa mga puso. Kaya siguro doon siya nag-focus, pero di niya talaga na malayan na nagkaroon siya ng ibang detalye sa sakit na cancer. Kaya yung pag ano niya ngayon ay gulantang talaga ang mga taong bayan sa pagkasakit niya sa cancer. Pati nga si Isko Moreno, na dati niyang katandim nung panahon ng eleksyon noong 2022, nanawagan na rin dalang recovery sa doktor na sana gumaling siya. So siguro sa bayanang Pilipino talaga nalulungkot sa nangyari ito sa doktor na to, kasi yun nga sabi ko, dito siya madamot eh. Lahat ng mga advice niya, lahat ng mga nakikita niya na dapat i-remedy sa mga sakit, binibigay niya sa payo sa true video. Para na rin tayo nagpagamot ng true online sa pamamagitan ng mga video ni Doc Ong, kasi lahat ng mga alam niya, ibinibigay niya. Hindi siya nagdadamot. Ngayong video niya na makikita nyo yan sa mga sa bagong upload niya ngayon. Talagang matindi yung binibitawan niyang mga salita. Dahil hindi lang yung sarili niya ang tinitingnan. Mga Pilipino pa din. Pati politika na ano niya na, nasabi niya na doon na sobrang sama ng politika sa atin sa Pilipinas. Sabi ko nga yung una kong vlog, una kong reaction video sa kanya, nung nasundan ito, kung hindi lang talaga, kung pinalad lang siya na magiging vice presidente, malamang talaga ang Pilipinas. Mas umuki yung mga gamot, na bilihin ng gamot. Kasi yung gamot niya, isa sa pinakamahal na gamot na ginagamit niya ngayon. Parang iniisip pa rin niya, ginagamit ko tong gamot na to, iniinom ko to, pero ang daming mga Pilipinong gutom. Pero itong gamot kong iniinom, sobrang mahal. Siguro na ano niya yun, na itong gamot na to, ang dami ko nang matutulungan nito. Kaya lang ako lang ang gumagamit nito. Yun yung ibig sabihin nun. Kaya andoon pa rin yung makabayan ni Doc Willie Ong. Pulo Chinese siya, pero lumaki naman, pinanganak naman siya sa Pilipinas. Lumaki naman siya sa Pilipinas, pero yung dugo talaga niya nandoon pa rin yung mga maka-Pilipino, siya sa mga mahihirap. Makikita natin yan sa mga reaction niya. Hindi siya nagdadrama sa ano niya. Ako nga, sabi ko,
Noon pa naman siya gumagawa ng video. Mga video niya, makumating na sa kanyang YouTube channel. Mga video niya, mga 9 years ago. Ang tagal niya na nag-vlog. Pero sabi nga niya dati sa unang vlog, wala siyang subscriber noon. May nag-subscribe sa kanya pero kunti lang. Sabi niya, ewan ko ba, bakit kunti lang nag-subscribe sa akin? Nung panahon lang yun ng pandemic, doon siya gumanda yung YouTube channel niya. Kasi ang mga tao noon na nanonood sa YouTube, kaya siya doon kinagat talaga yung mga mga video niya. So nakikita natin yung kahit maano siya, nandun pa rin yung puso niya talaga na tutulong sa tao ng mga Pilipino. Imagine, ganyan na nasa hospital ka na, uminom siya ng tubig. Pwede niyo mapanood yung video niya, ha? Uminom siya ng tubig, hirap lunukin dahil bumabara yung bukol niya sa kanyang sa ibang internal organ niya. Hindi pa siya na-opera. Hindi ko alam kung kailan siya ma-opera. Pero ang nga niya, parang namamaalam na ang doktor. Parang gusto niya na magpahinga. Pero hindi pa siya nagpahinga. Naglabas pa rin siya ng pangalawang video niya. Ganun siya inintindi ang mga taong Pilipino. Nasabi ko nga, dito sa ibang bansa, ang gamot hindi ganun kasing mahal sa Pilipinas. Pag nagpagamot ka dito sa mga doktor, sa mga public, wala ka talagang babayaran. Mga gamot mo pagka iresita sa doktor, ang laking discount sa mga pharmacy pag bumili ka na doon, ang laking discount pag galing sa doktor yung resita. Kung wala kang resita, mababayad ka talaga ng buo na kasi gawa ng sa security system dito sa social security system dito sa mga gamot ang dito. Doktor, mga po dito, gamot, pang iba dito na mga pag pumunta ka ng mga pharmacy pag bimili ka, pag galing talaga sa doktor yung resita, wala kang babayaran. Ultimo bindahe nga dati nung sumakit yung tuhod ko, hindi nga ako nagbabayad. Kaya dito iba pa rin na i-compare natin yung mga sistema dito sa panggagamot. Kaya ang gusto ni Ong noong kumandidato sa ng Vice Presidente na hindi naman gayahin ang ibang bansa, gusto niya maibaba man ng mga presyo ng gamot. Yan ang gusto natin kasi unang-una tinitingnan niya yung mga high blood, sakit sa puso, ang mamahal ng gamot. Yun ang una niya tinitingnan Kaya yun ang gusto niya mangyari na makatulong siya sa taong bayan. Kaya lang di siya pinalad nila ni Isko. Si Isko, mga daming plano na magkaroon ng mga regional hospital, mga hospital na lugar na ang lalayo ng mga doktor, kailangan niya ng lagyan ng hospital para at least malamang komportable yung mga tao. Pero sayang lang talaga, hindi natin siya nasuportahan ng gusto sa mga Pilipino. Nandito tayo sumuporta sa halos walang pakialam sa health system. Paling na lang din natin ang istorya ngayon. Anong nangyari sa PhilHealth? Ang laking pera ng sobra sa PhilHealth daw. Kinukuha ang ilang bilyon sa gobyerno. Hindi man lang din inisip na magpatayo na lang ng hospital para sa mga tao. O kaya ilibre ang mga gamot, yung mga nagdialysis. Ilibre ang gamot ang mga high blood na sobrang lalim na. Ilibre ang gamot ng mga may sakit sa puso. O kaya magpatayo ng mga hospital na accessible sa mga mahihirap, lalo sa mga probinsya. Hindi nagawa, di na plano Ang plano lang ng gobyerno ngayon, paano nila gastusin pera na yan. Hindi nila pinaplano yung paano nila gastusin pera na yan sa pamamagitan sa mga mahihirap. Kaya pagka may eleksyon, ang laging puhunan mahihirap. Kaya sana ito 2025 matuto na tayo, hindi na tayo magpauto sa mga taong kakandidato na para sa mga hihirap. Lalong pagpahirap yan sila. So, balikan nito kay Dr. Ong. Sayang talaga pag mawala siya kasi alam ko na ang dami pa niya matutulungan. Yan sabi ko nga, pag ito'y gumaling ang doktor na to, pag gumaling to, makarecover to sa kanyang cancer, malamang babawi talaga to. Ibuhos niya yung gusto niyang gawin pagtulong sa mga mahihirap. Tandaan nyo yan, pag gumaling to, magkaroon ng milagro tong doktor na to, ibuhos niya yung sarili niya sa mga taong Di niya alam kung anong niya, saan siya mag-una, pero malamang talagang itong doktor na to, pag gumaling to sa pagkapasyente niya sa cancer, lahat ng
itudo niya yan. Itudo niya yan pag ano. Kaya nakikita ko talagang hirap na talaga sa sarili niya. Paglunok ng ala ng tubig, hirap na eh. Grabe na talagang paglaki ng ano niya, yung bukol niya. Kasi late na kasi na-detect na parang nag 50-50 na yung kalagayan niya ngayon. Ang hirap na talaga sa gumalaw. Umiiyak na eh. Yung mga ganyan, mga doktor, hindi yan basta-basta iiyak kasi alam nila yung ano eh, sakit. Pero naramdaman natin na sobrang sakit na talaga kasi umiiyak na. Yung gamot niya, kinuwinta niya pa kung magkano ang presyo. Mantakin natin yan. Imagine, gamot na nga yan, ano pa niya na sana itulong na lang sa ibang tao. Kaya lang wala, no choice siya. Inumin niya yung gamot niya kasi para sa kanya yun, para pag gumaling siya, babalikan niya yung mga taong tutulungan niya. Ang dami niya na matutulungan. Sana yung mga dasal na una kong vlog na ano, sana yung mga dasal makarating sa dapat makarating para ano, magumaling yung doktor na yan. Ako gusto kong gumaling yan kasi ewan ko ba, tinablan talaga ako ng husto nito. Parang nasaktan ako na nagkasakit tong doktor na to. Hindi ko naman siya kaano-ano. Wala naman akong relation sa kanya na ultimo nga sa ano, hindi ako nagpa-follow sa kanya. Pero nung itong nalaman ko nagkasakit siya, sobra akong tinablan, parang nasaktan din ako, parang maiyak ako. Lalo ngayong nilabas niya yung video ngayon na bago lang, grabe talaga. Kung hindi ka talaga matablan doon sa ano, sa sinasabi niya, ewan ko lang. Pati mga politiko, nandoon na. Kinalampak niya ng mga politiko. Na parang ano niya na, tulungan niyo ang mga hihirap. Huwag lang puro kayo. Ganon talaga eh. Kasi mayroon sinasabi siya eh. Huwag kayong parang magpayaman na lang kayo. Tulungan niyo ang mahihirap. Yung sabi nga niya, ako, hangarin ko nga na malinis ako. Tinitira pa ako sa mga baser. Mga baser nga nung panahon ng ano, nung tumakbo siya ng vice presidente. Sinabihan siya, takbo ka ng takbo, matalo at matalo ka pa din. Anong ang sagot niya? Ano bang ano? Anong atraso ko sa iyo? Anong problema mo sa akin? Hindi ko nga binabas. Hindi ko nga tinitira yung si President Duterte. Hindi ko nga to tinitira tong presidente natin ngayon. Wala akong tinitira. Si Leni Robredo, hindi ko nga tinitira yun. Anong problema ko sa iyo? Grabe nga naman ang pagbabas. Yung mga tao kasi, wala nang magawa din sa sarili, mangbas lang talaga. Itong doktor na to, sabi ko nga, malumanay magsalita. Ang bait talaga. Kasi makikita naman talaga natin sa reaksyon niya. Ang bait. Tapos ibabas pa ng ganun, sobrang below the belt na yung pagbabas sa kanya. Parang hindi na tama. Ayun, nakakaawa yung sitwasyon niya ngayon kasi imagine, nakaupo na siya, tapos ipapakita pa niya yung mga parte ng katawan niya, yung paa niya na sobrang namanas, yung asawa niya nagbibideo, sinaway niya pa, tama na yan kasi nakakatakot na tingnan. O pati siya natatakot na makikita sa mga tao yung sarili niya. Kaya lang nakikita pa rin talaga kasi yung bagong video nga niya ngayon halos ano na, nag 700,000 views na siya ang ano niya, yung views niya. So sinusundan siya ng mga tao kung ano talagang sitwasyon niya. Pati ako sinusundan ko siya kung ano talagang sitwasyon niya ngayon. Kung sana makarecover nga itong laban niya sa cancer ngayon, sarcoma cancer. Kaya yung sarcoma cancer, siya mismo nagsabi niya, di ba, na wala pa masyadong gamot, wala pa masyadong pag-aaral sa klaseng sarcoma na yan. Tapos may napanood din akong video na tungkol dun sa sarcoma na yan, kung saan nakukuha ang sarcoma. Mga ano, sa mga inheritance daw, mga ganyan. Tapos yung mga ano pa, yung sa mga plastic daw, sa mga chemical na pangpatay ng mga damo, pangpatay ng mga insekto sa mga halaman. Ang dami palang pinanggalingan yung sarcoma na yan. Tapos depende kung saan tutubo, walang pinipili. Pwede tutubo sa taba, pwede tutubo sa malapit sa mga buto, sa mga ugat. Kay Dr. Ong dito tumubo sa may gulugod niya, banda. Tapos iniipit niya ngayon yung ano niya, yung mga ibang parte ng katawan niya, puso niya, yung bituka niya, iba, naapektuhan na, naiipit dahil sa sobrang laki na yung bukol niya. So, sana itong mga pagdasal natin sa kanya, sana man lang makatulong to sa kanya na gumaling siya.
Kasi alam natin na matutulungan at matutulungan pa yung mga tao talaga na nangangailangan sa kanya ng tulong. Ang daming nanonood sa kanya, ang daming nagfa-follow sa kanya dahil gusto nila yung sakit na kahit man lang nanood lang doon sa video, maibsan yung sakit. Kahit hindi nakapag-check up sa doktor kasi ang mahal ng doktor sa atin, hindi nakapag-check up sa doktor, parang manood na lang sa video. Kasi alam ko yung mga video niya, hindi siya nag-imbento kung ganyan ang gawin na mga gamot. Ganyan ang sakit na maramdaman pag ganyan ang naramdaman mo, may sakit ka ng ganun. So, ang mga tao nanonood, kahit man lang papaano, makalibre. Kasi sa atin talaga, ang mahal ng gamot eh. Example ko lang, sa atin, di ka pwede bumili ng gamot na walang reseta. Pero pag pumunta ka sa atin kasi makikita natin na maraming mga buti-butika, ng mga maliliit. Pag pumunta ka sa mga buti-butika na yan, pag bumili ka ng gamot, bibigyan ka kahit wala kang reseta. Pero dito sa ibang bansa, hindi ka pwede bigyan ng mga gamot na mga ganyan antibiotics na bibilhin mo na walang reseta sa doktor. Hindi ka bigyan. Kahit pa lumuhod ka sa mga pharmacy, hindi ka talaga bigyan. Kasi bawal nila ibinta yung gamot na walang reseta sa doktor. Lalo basta mga malalakas na gamot, hindi talaga nila ibigayan. Pwede na lang sa mga gamot na hindi masyadong kailanganin mo na malakas, pero mga antibiotics na kailangan mo nga maintenance mo, ang mahal yan. Yung ibang gamot di talaga ibigay ng pharmacy. Paresita ka muna, tapos balik ka dito. Ganun dito. Pero sa atin sa Pilipinas, mga butikang maliliit yan, bibili ka, siyempre kailangan nila ng kita, bibigyan ka ng gamot. Kaya lang mahal nga din. Kasi bumili ako doon natin ng yung binili ko doon na dinala ko dito na gamot. Binigyan ako pero ang mahal. Pero di bale, at least hindi ako nakabili ako na walang reseta sa doktor kasi pag doon wala naman kaming mapadoktor pa ako doon para makabili lang ng gamot. Pero nabili ko yung gamot na namahal, pero okay lang yun. Kaya sa atin iba talaga. Imagine ng mga ganyan na gamot na dapat may reseta sa doktor, makabili ka na kahit mahal. Pero dito, sabi ko nga, lumuhod ka, hindi ka talaga bigyan. Punta ka muna sa doktor mo talaga. Kaya nakakaano lang yung talaga yung natin dito sa health system sa atin. Sana may pagbabago. Dapat maayos yung mga ganyan na sa mga hospital. Ang dami pang nagrereklamo pag dating mo ng hospital, hindi ka tatanggapin pag walang pera. Isa pa yan sa problema sa atin. Hindi ka tatanggapin sa kung wala kang referral. Ang daming mga chichiburitsi pagdating ka ng magpagamot ka. Mahal na nga. Tapos wala ka pang, hindi ka pa tatanggapin. Namamatay na yung pasyente sa daan. Namamatay na yung pasyente sa hospital na hindi inatindi ng doktor. Ang daming nangyari sa atin. Kaya sana man lang kung nanalo tong doktor na to, malamang ang daming nagbago na sa atin ngayon na sa loob ng 2 years na mahigit. Ang dami nang nagbago sa sistema na sa atin ng si doktor siya. Kasi sa atin nga sabi niya, anong sabi niya sa mga politiko, mga kurap. O mismo sila alam nila talaga na ang atin kurap. Pero ang mga tao kasi hindi naniniwala sa lalo sa mga politiko ngayon na nandyan sa gobyerno ngayon na alam na nakurap pero mananalo pa din. Ewan ko ba sa atin, ba't binubuto pa din natin yung mga yung tao na yan? Kurap na nga, binubuto pa din. Tayo ang may mali? Pag may mga atraso na sa taong bayan, ang mga tao, ang iba kahit mali na nga ang ginagawa ng mga politiko, die hard pa din. Ipagtanggol pa din, ipaglaban pa din, makipagtalo pa din, makipag-away. So, tayo ang may mali. Gusto natin ng pagbabago, gusto natin bababa ang presyo, pero yung mga tao niluluklok natin dyan sa gobyerno, sila pa din. Di tayo naghanap ng ibang mga tao na makakatulong. Itong tao na to si Dr. Willie Ong. Ito ang dapat sa atin. Nakakapanghinayang lang talaga itong nangyari sa atin. Biro mo, 2 years pagkatapos ng eleksyon nangyari itong ganito. Siguro kung hindi to siya na diagnose ng cancer o na vice president dito. Tapos na diagnose ng cancer din pala.
sayang pa rin kasi parang di siya magtagal sa kanyang serbisyo. So may way rin ang Panginoon, no, kung bakit di siya nanalo. Siguro dahil nito sa hinaharap niya ngayon na sobrang problema talaga, na malaking problema sa kanyang kalusugan. Baka ang ano ng Panginoon, pag manalo ka, maiwanan mo rin yung ano mo, serbisyo mo. Pero para sa akin, at least man lang na na nagawa ni Doc Willie Ong yung dapat gawin sa ating health system, kasi sayang nga ang kanyang mga plano. Ang plano nilang dalawa na magkatandim. Sayang lang talaga. Ako nanghihinayang ako. Dito ako na sobrang hinayang ngayon na nangyari sa kanya. Saka hindi nanalo. So wala na. Hindi na tayo pwedeng balikan pa yung nakaraan kasi nangyari na. So itong haharapin natin niya sunod na taon na mayroon na tayong eleksyon. So doon tayo pipili na maayos. Doon tayo pipili ng mga taong karapat-dapat talaga sa atin. Hindi yung puro pasikat, hindi yung puro bangayan, puro sumbatan, puro balikan na lang yung mga ganito. Kaya di uusad ang Pilipinas ng ganyan. Dahil tayo mismo ang naglagay ng mga taong hindi karapat-dapat na magserbisyo sa atin. Sayang lang talaga na ang Pilipinas hindi talaga umusad ang healthcare system sa atin. Dapat kasi yan ang mauna, kasi di ba? Ang mga politiko mahihirap ang kanilang gustong tulungan. Dapat yan ang unahin nila, healthcare system. Susubukan pa rin natin na mahingi ng pangdugtong ng buhay ni Doc Willie Ong na para padugtungan pa siya. Hindi naman tayo mapakawala ng pag-asa. Lahat ng pag-asa may pag-asa. So, dito na lang ako.